Sa mga nakaraang araw, muling naging mainit ang pangalan ni Vice President Sara Duterte sa ilang mainstream media reports at hindi rin nagpapahuli ang ilang personalidad gaya ni Francisco Paulo P. Ortega V sa pagbibigay ng maanghang na batikos. Pero tika lang, kapag si VP Sara Duterte ang usapan, mabilis pa sa kidlat si Ortega kung makahanap ng mali. Parang may automatic alarm system. Konting galaw lang ni Inday Sara, may press release na agad, may pasaring at may patutsada. Pero ang tanong, bakit parang bulag kapag sariling pagkukulang na ang usapan? Sabi nga ng marami sa social media, nakikita ang dumi sa mata ng iba. Pero ang malaking troso sa sarili nila ay hindi nila makita. Malakas ang loob mambatikos pero walang kakayahang kilalanin ang sariling mga inconsistency at pagkakamali. Isa sa mga recent comments ni Ortega ay patungkol sa paggamit ng confidential funds ni BP Sara. Pero tika, hindi ba't legal ang bahagi ng approved budget na yan? Ni hindi pa nga napapatunayang may anomalya o misyos. Pero gaya ng dati, inuuna ang trial by media kaysa due process. Ang tanong ng marami, bakit ang bilis ni Ortega mambato kay BP Sara? Pero tikom ang bibig sa isyo ng mga kasamahan niya. Bakit parang may double standard? Bakit hindi pantay ang pagtingin sa lahat ng mga public officials? Dito pumapasok ang boses ng taong bayan. Kagaya ko, kagaya nila Coach Oli, kagaya nila Banat Bay, na patuloy na nagbabantay at nagtatanong. Bakit sa tuwing may balitang may kinalaman sa Duterte, tila automatic ang demolition job ng media? Bakit di napapansin ang mga nagawa ni Duterte para sa peace and order, war on drugs, at build at independent foreign policy? Higit sa lahat, bakit tila may organized effort na pabagsakin ang sinumang Duterte? Hindi pupulag ang taong bayan. Nakikita natin kung sino ang talagang nagtatrabaho at sino ang puro dakdak lang. Si VP Sara ay hindi perpekto at ambidado man naman siya doon. Pero sa kabila ng batikos, patuloy siyang naglilingkod. Patuloy ang kanyang mga inisyatibo para sa edukasyon, para sa kabataan, at sa pagkakaisa ng bansa. Samantalang iba, puro salita, puro pamumulitika, puro camera exposure. Kaya sa tuwing may maglalabas ng panibagong batikos laban kay BP Sara, isip-isip muna tayo. Saan galing ang informasyon? Sino ang nakikinabang sa paninira? Ano ang motibo? At para kay Francisco Paulo Ortega V, hindi po masamang magsalita, pero sana bago tayo pumuna ng iba, harapin muna natin ang sariling salamin. Huwag tayong maging instrumento ng pagkawatak-watak, lalo na kung ang layunin ng iba ay pansariling kapangyarihan lang. Ito ang panahon na kailangan natin ng pagkakaisa, hindi pagkakagulo. Panahon ng katotohanan, hindi ng agenda. At pakinggan natin at panoorin natin ang mga naging komento ni Ortega laban kay BP Sara Duterte. Alam mo, simple lang naman, Ortega. Ha? Sumagot kayo. Pinasasagot kayo ng Korte Suprema. Daanin natin sa proseso. May proseso po ang ating bayan. Huwag kayong nagmamadali. Kung inaksyonan nyo yung first complaint, di wala sanang issue. Nagmamadali kayo, ang tagal nyong bininbin yung 3 complaint. Nag-react kayo dun sa pang-4 na. Tapos fast forward pa. Ha? Huwag nyo pinupuna yung mga puwing sa mata ng ibang tao. Tingnan nyo yung troso sa mata ni Tambaluslos. Tingnan mo yung troso sa mata mo. Huwag kayo ipokrito. Yung namatay yung Pope, di ba? Hindi sila pinansin ni Trump. Yung ngayon pa, na meron talaga silang agenda, na talagang yun ang pag-uusapan. It's about the Philippines. Oh. Hindi sumama. Ha? So tanong ko sa inyo, naniniwala kayo sa explanation ni Claire? Nilagay nyo dyan sa comment section kung bakit hindi sumama si Lisa. Considering
meet up kay President Trump. Sige, lagay nyo, naliwala ako o hindi. O, next topic po. O, ito, pag-usapan natin yung bagong magic ni Tambaluslos. Yung papatunayan ko sa inyo kung gaano kaswapang, kung gaano kabuaya sa kapangyarihan ito si Tambaluslos. O, pasok! Tatlong Romualdez ang opisyal na uupo sa 20th Congress. Kasunod yan ang pinakahuling ruling ng COMELEC sa change of nominees ng Tingog Party List. Nakakuha ng 3 seats ang grupo sa midterm elections noong Mayo. Pero dahil sa resignations ng ibang mga nominado, nagkaroon ng pagbabago. Umakyat bilang third nominee si dating Leyte Representative at asawa ni House Speaker Martin Romualdez na si Yeda Romualdez. Uupo naman sa first seat ng Tingog ang kanilang anak na si Andrew Julian Romualdez. Iyon, tindi. Okay, ito yung usapin dyan ha. Nanalo po ang Tingog Party List. 3 upuan. Okay. Buti pa sila, pauupuin yung 3 upuan. Nanalo ang Duterte Youth Party List, 3 upuan. Pero ayaw paupuin bilang congressman etong 3. Dahil siguro, alam naman natin, Duterte Party List yan, hindi yan kayang bayaran ni Tamba. Alam naman natin na pag nakaupo yung Duterte Youth Party List na yan, talagang sisilipin kung ano yung mga planong magic na budget nitong si Tambaluslos dyan sa Kamara. Isisilipin kung ano yung mga kalokohang plano na gagawin nitong mga congressman dyan. 3 upuan yun. So kaya kinontra nila yan. Kinampihan sila ng COMELEC. 3 upuan, hindi pinaupo yung Duterte Youth Party List. Okay? Kasi kung di ako nagkakamali, number 1 o number 2 sila. Etong Tingog, nakakuha rin ng 3 upuan. Kaya lang si Yeda ay pang-6 na nominee. So 3 lang dapat ang uupo, bagamat ang allowed ngayon ay 10 na miyembro, no? Pero yung uupo ay 3 lang. At tong si Yeda, etong asawa ni Tambaluslos ay pang-6. So hindi siya makakaupo. Una, yung kanyang anak, tapos meron pang isa, yung isa ata yung parang laging nagtatanggol sa kanila, yung parang bakla. Hindi ko sinasabing bakla, pero parang ako magsalita. Ewan ko, tama yung alala ko. Basta isa yun, laging, basta epal ng epal yun, nakikita nyo naman yun, nakakalimutan ko pangalan. No? Baka yun, okay? Yun naman ang dating umiepal. Tapos ito, yung pangatlo ay hindi natin alam kung nag-resign o tinanggal. Pero ang pagkakasabi, yung pang-4 at yung 5 ay nag-resign din, ay nagbumitaw. So ibig sabihin, nagbitaw yung pangatlo, so babakante yung pangatlo, yung pang-4 dapat uupo. Hindi rin umupo dahil nagbitaw din as member. Yung pang-5, nagbitaw din. Sino yung pang-6? Ayun, si Yeda. Magic! No, di ba? So, 3 Romualdez ang uupo. Ganyan po sila katindi. Ang presidente ay Marcos, pinsan, tapos sa congressman, 3. Tapos meron pa silang plano, bibigyan din ng mataas na posisyon si Sandro Marcos. Ako, sa akin lang, sagarin nyo na. Next election, patakbuhin nyo yung driver nyo, yung kasambahay ninyo, yung nag-aalaga sa anak mo, tapos yung hardinero nyo, yan, lahat yan, patakbuhin nyo na para kontrolado nyo na lahat. Kayo-kayo na lang ang umupo dyan. Tingnan nyo kung gaano kaswapang itong mga, wala talagang ethics itong mga ito. Nakakahiya talaga sila. Ganyan po kalupit ang itong sila Tambaluslos. No, alisin ko lang yung picture. Ganyan po sila talaga kalupit. No? Hindi natin alam kung kawawa naman yung mga members. Kasi minsan ang nangyayari dyan, naglalagay lang sila ng member, dami. Okay? Antayin natin, lalabas ang tunay na dahilan. I'm sure, sasabihin ko na naman sa inyo, pangungunahan ko kayo, lalabas ang tunay na dahilan dyan. Bakit kasi nilagay pa pang-6 si Yeda? Hindi na lang ginawang pangatlo. Para kung 3 manalo, makaupo siya. Kaya lang, siguro,
may dahilan, yan yung sinasabi ko, nalalabas. Bakit naglagay sila ng pangatlo, pang-apat, pang-lima? In short, dami. Kasi yung pang-anim, alam nila, pag makuha nila yung 3 seat, pauupuin nila yung pang-anim. Etong 3 na yan, dami yan. At nangyayari po yan. Di ba? Maglalagay lang sila dyan ng pangalan. Pero ang may control talaga niyang tingog na yan, Romualdez. Gustuhin mo man o hindi, aminin man nila o hindi, ang gusto nilang uupo dyan para control nila yung kamera, mas maraming Romualdez. Pero meron tayong balita, ha? Okay. Ang balita po natin dito ay marami na di umanong nagagalit na congressman dito kay Tambaluslos. No, dahil nga obvious kung gusto mong magkaroon ng pabor galing sa House Speaker na si Tambaluslos, kailangan talaga todo sip-sip ka. Ito po ang nakukuha nating balita patungkol dyan sa loob. No? Mayroong mga congressman na hindi naman mukhang pera, di ba? Alam naman natin, yung pagpirma sa impeachment, patungkol yan sa di ba? Sinabi ni Chanco, binayaran yan. So, hindi naman lahat ng congressman ay pwedeng bulihin ni Romualdez. Lalong-lalo na kung wala naman talagang kayang ipagmalaki ito si Tambaluslos, kung hindi, yung pinsan siya ng presidente at yung hawak niya yung budget na pera naman ng taong bayan. So marami na di umanong nagagalit sa kanya dyan. No? Pero pag tingnan ninyo, yung mga nuknukan ng sip-sip kay Tambaluslos, yan talagang ang sabi, yan ay mga ganid talaga na talagang kulang na lang sambahin si Tambaluslos. Ito yung mga talagang sip-sip kay Tambaluslos. Hindi natin alam, tanong natin, kayo na lang ang mag-isip. Bakit sila sip-sip? Anong nakukuha nila? Bakit kailangan nilang itapon sa basura yung kanilang pagkatao at ibigay na lang ng todo-todo kay Tambaluslos? Kasi makikita nyo naman, and obviously, iilan lang naman sila talaga na bow. At sila ako, problematic nga ako Yung mga congressman na madalas lumabas sa TV, yung mga congressman na madalas lumabas sa media, pansinin nyo sila. Sip-sip kay Tamba. Ang galing. Rhyming, di ba? Yung mga congressman na madalas lumabas sa TV, pansinin nyo sila. Sip-sip yan kay Tamba. 'Di ba? Ito yung opinion ko lang. Kasama yan sa kademonyuhan ni Tambaluslos. Yan ay talagang pagkabuaya. Ito na lang na kayo, asawa mo, anak mo sa isang 3 upuan diyan. Yan po ay lehitimong wala na silang pakialam sa ethics. Yan po ay lehitimo na talaga namang sila ay ganid sa kapangyarihan. At posible din, dahil may kita yan, ganid sa pera. Di ba? Ganito na po itong mga ito. So greedy po. Kaya nagkaroon nga naman ng pangalan, House of Crooks. Di ba yan ang tawag dyan? Ako'y naaawa dahil maraming matinong mga congressman katulad ni Pulong Duterte. Pero dahil doon, ay nadadamay siya dahil binansagan ng House of Crooks yan. Bahay ng mga buhaya. Diyan pa lang kita mo kung pagkaano sila kabuhaya sa kapangyarihan. Magic. And siyempre, kinampihan sila ulit ng COMELEC. Walang question ng COMELEC. Yung legal na nanalo, hindi pinaupo, yung 3 upuan. Eto na, may magic na arrangement na naman si Tamba, pinaupo ng COMELEC. So wala tayong magagawa Panahon nila, matatapos din yan. No, pero I'm really hoping na magkaroon ng lakas ng loob itong mga congressman. Marami na pong bulong-bulungan dyan. At may marami pong nakakarating sa akin. I really hope na makikita natin kung maduduwag itong mga congressman. At kung sila ay magsasalita na hindi si Tamba ang kanilang gagawing
House Speaker for the 20th Congress. Abangan po natin next week, magsisimula na po yan. Next topic po tayo. Eto, isang patunay na sinasabi ko na obvious na talaga namang kahit anong sabihin ni Tambaluslos sunod. Kaya nga sabi ko, may problema ako doon sa mga congressman na parati ang labas sa media. Iyan ay mga tuta ni Tamba. Inunaan ni La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang pahayag ni Attorney Ruth Castelo, spokesperson ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng impeachment case. Ayon sa abogada, sakaling pabora ng Korte Suprema ang petisyon ni VP Sara na ibasura ang impeachment case, mapalad umano ang bansa dahil makatitipid ng milyong-milyong piso. If it's not, if the Supreme Court says it cannot be heard at this time, and then we'll be very lucky actually as a country, because we'll save millions and millions of people of money on the trial that is technically defective from the beginning. Ayon kay Congressman Ortega, dapat maging maingat si Attorney Castelo at patunayan ang mga sinasabi nito. Tanong din ito, hindi naman siguro aabot ng mahigit 600 million pesos ang gagastusin sa pagsagawa ng impeachment trial. Baka kailangan nila ng matrix saka cost-benefit analysis. Siguro hindi naman naabot ng 612 million yung gastos sa impeachment. Kabilang sa mga Okay, balik natin doon. Nakita niyo yung pag-e-explain nitong si Attorney Castelo, yung spokesperson ng OVP, ng Office of the Vice President, o spokesperson ni VP Sara. Very professional, di ba? Ang layo doon sa style ni Claire. Di ba? Yung tanong sa kanya, sasagutin niya lang nang walang patutsada. Natural. Spokesperson yan eh. So, she will speak in behalf of the Vice President. No? Nang walang pitik, nang walang patutsada, kasi hindi naman siya vlogger eh. Spokesperson siya, hindi naman siya politiko. So sinasagot lang niya na may gastos. Totoo ba na may gastos ang impeachment o wala? Di ba? Yun lang naman eh. Kasi ang ano dito, malaki ang matitipid. Ang punto lang naman dito ng spokesperson, malaki ang matitipid natin na considering na pagdating sa dulo, nagpakapagod tayo, nasayang yung buwis ng taong bayan, ginastusan to. For the meantime, maraming hindi maasikaso ang Senado, katulad nung dapat ang iniimbestigahan dyan, yung pagkamatay ni Tantoco, yung etong kay alias Rene. So meron sila mga talagang lihitimo na dapat i-discuss dyan sa Senado na hindi sila makapag-hearing because of this impeachment. So masasayang yung pera ng taong bayan dahil natural may gastusin dyan. Hindi naman po pwedeng walang gastusin yan. At the same time, hindi sila makapagtrabaho. So sinagot lang niya ng kung ano yung talagang mangyayari. Wala naman siyang pinipitik. Itong balbasarado na ito, hindi ko alam kung ito ay ganun eh. 'Di ba? But anyway, alam mo yung pinapaandar niya yung katarayan niya. Naku, duda ako sa balbas mo. Katsoli, baka nainggit ka sa balbas. Hindi, medyo ano. Anyway, lagi ito may patutsada. You will react to a very professional statement coming from the spokesperson that way, na may patutsada. Buti sana kung ang reaction niya ay parang si Claire. Di ba? Ang usapan dito professional eh. Tapos yung reaction mo, parang pitik na ano. Di ba? May intriga. Di ba? Hindi naman ganun. Kung sana si Claire, di sana inintriga mo rin. Para, pwede kayong mag-ano-ano. Diba? Lumabas yung pagka-unprofessional nitong tao na ito. Nagpasa rin siya na hindi naman siguro gagastos ng 600 million kasi yun daw yung issued nila sa impeachment. Hindi. 150 million lang yung confidential funds ni BP Sara. At i-remind kita, magkano ba ang confidential funds ng presidente ni hindi kayo umiimik? Si Tambaluslos, magkano ba ang confidential funds? Umiimik ba kayo? Yung sinabi ni Chanco
na ang pumirma dyan sa impeachment na yan ay binayaran sa pamagitan ng proyekto. Di umano, sabi ni Chanco, sinagot nyo ba? Hindi kayo sumagot. So, anong punto rito? Nakikipagtarayang ka lang, dahay. Pero ipokrito kayo. Huwag niyo sabihin yung confidential funds. May confidential funds sa presidente, meron din sila. Kayo nga yung pagpirma nyo lang. Kung susundan natin yung sinabi ni Chanco, illegal. Kaya nga, ang punto dito nung spokesperson ni VP Sara, kung paaabutin pa natin yan, tapos tatapusin yan, masasayang oras natin, yun naman pala, i-declare ng Supreme Court na void ab initio, void from the beginning. So it is as if hindi pwede magkaroon ng impeachment dahil from the start, illegal ito. From the start, void to. Invalid. So kahit anong maging resulta sa impeachment, na-convict man si VP Sara or hindi, illegal yun pag dineclare. Kaya nga sabi, antayin muna natin yung pinapagawa ng Supreme Court. Di ba pinasasagot kayo, pina-explain? Pina-explain sila bakit yung 3 anong nangyari at ba't yung pang-4 lang ang ipinasa ninyo. Ang explanation diyan, dapat 1 year bar rule. Sa isang taon, isa lang ang isasampan yung impeachment kay VP Sara, naka-4. Kaya nga nag-react na ang Supreme Court, sumagot kayo. Bakit kayo nakikipaglaban ng tarayan sa media? Sagutin niyo yung Supreme Court. At pag dineclare ng Supreme Court na okay, legal yan, tama yan, then we proceed. Paano kung sinabi niyang hindi? Di nag-grandstanding lang kayo, gaga! Nagamit nyo lang yung pera ng taong bayan. Sinayang nyo oras, ang daming imbestigahan. Dapat imbestigahan pa nga si Risa Ontiveros tsaka si Alias rin Dapat nga iniimbestigahan yung pumirma. Bayad daw. Sabi ni Chanco, naiintindihan mo na, dahay? Kaya may problema tayo sa ganyan. Alam nyo, may proper. Okay? Huwag kang pupunta sa isang formal occasion nang ikaw ay nakamaong at naka-Jordan shoes. Okay? Ngayon naman, huwag kang pupunta sa basketball court na naka-Amerikana. Anong pinupunto ko rito? Napaka-professional ng datingan ng statement ng Office of the Vice President. Yung datingan mo parang si Claire or parang bakling na nakikipagtarayan. Huwag niyong dalahin yung ugali niyo sa probinsya na para kayong pinabili ng suka sa kanto tapos ginawa kayong congressman. Ayusin po natin. Pag time ng birahan, sige, mag-asaran tayo. Magbirahan tayo. 'Di ba? Pero pag professional lang datingan, ilagay nyo sa ayos. Huwag ka mag-Jordan shoes sa formal gathering. Brad! Ay sis, ay nako. Gastos sa impeachment. Kabilang sa mga alegasyong ibinabato sa Vice Presidente ang maling paggamit nito ng nasa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education nang si VP Sara pa ang kalihim ng kagawaran. Nauna nang ipahayag ni Senate President Cheese Escudero na kulang 1 milyong piso ang inaasahang gastusin ng Senado sa impeachment trial ni VP Sara. Sa pinakahuli namang statement ni Senator Joel Villanueva, sa August 4 pa posibleng mag-reconvene ang Senate Impeachment Court. Rosa Licoz, Alam mo, simple lang naman, Ortega. Sumagot kayo. Pinasasagot kayo ng Korte Suprema. Daanin natin sa proseso. May proseso po ang ating bayan. Huwag kayong nagmamadali. Kung inaksyonan nyo yung first complaint, di wala sanang issue. Nagmamadali kayo, ang tagal nyong bininbin yung 3 complaint. Nag-react kayo dun sa pang-4 na. Tapos fast forward pa. Huwag nyo pinupuna yung mga
puwing sa mata ng ibang tao. Tingnan nyo yung troso sa mata ni Tambaluslos. Tingnan mo yung troso sa mata mo. Huwag kayo ipokrito.